Ito ang misteryosong abandoned ghost town sa Bulacan. Pinatayo daw ito ng dating mayor na si Lito Lapid para sa mga guro. Pero sa kasamaang palad ay hindi nagtuloy-tuloy ang proyektong ito at tuluyan nang naging abandonado. Ito ay tinatawag daw na Lapidsville at according sa mga napagtanungan namin ay mahigit 2 dekada ng abandonado ang ibang mga bahay dito. Maraming kababalaghang kwento dito simula sa babaeng naghahasa hanggang sa mag-inang pinaslang sa lugar na to. At ito ay nagre-resulta sa pagkakaroon ng pagpapakita, pagpaparamdam at pagpaparinig tuwing sasapit ang gabi. At ngayong gabi, iikutin namin to, lilibutin at gagawa ng paranormal investigation para malaman kung ano nga ba talaga ang mga kababalaghan at misteryo dito sa abandoned ghost town na Lapidsville. Napakaraming bahay dito na puro kinainan ng balete, pumasok na sa loob ng mga kwarto-kwarto at bahay-bahay dito. Ito is more than 100 mahigit na bahay itong abandoned na for almost 25 years. Mayroon po talagang po talaga dyan. Nag-iina. Pinasok po sila dyan eh. Ang pinaka-creepy part, dito sa daan na pupuntahan din natin mamaya, walang nagsisiga pero may usok. Ano ibig sabihin nun? Ang sabi nila, signs ng kapre. Umiiyak. Umiiyak. Tingnan mo yung ano ko. Kilabot ko. Oh. May kasama, may kasama ba kami ngayon? Oo. Ayan, ayun. Narinig ko. Narinig mo hakbang? Hakbang. Pag umilaw yan, yung music. Ay, oh my gosh. May kasama ba kami ngayon? Tulong. Oh. Oh. Pinay. May nagsasalita. May nagsasalita sa loob. Oh. Ay. Ay, wag. Sabi wag. Babae talaga eh. Oo. Itong inom mo. Yung yung tibok ng puso mo, ngayon lang ako na-experience na yun. Nang nafe-feel ko hindi tayo welcome eh. Ngayon pa lang ay inuunahan ko na kayo na isa ito sa pinaka-interesting na investigations na nagawa namin. At dahil nagbabalik tayo sa explorations at paranormal investigations dito sa Pilipinas, ay may kasama rin tayo na kilalang explorer. At yun ay walang iba kundi si Master Gala. Hi guys. Guys, marami nagre-request sa inyo na magsama kami ni Master Gala sa isang frame. Feeling ko maraming mangyayari dito sa gabing to. Kasi nga, napuntahan na to dati ni Master Gala. Pero ngayon, iikutin ulit natin pero gagawa naman tayo ng investigation at exploration. At dito ipinaliwanag ni Master Gala kung bakit nga ba nakakatindig balahibo ang lugar na to. Yung na-experience ko dito before, umaga pa lang may bumato sa akin dito. Papasukin May natin. nagbato na agad. Bato talaga. Nakuha ko yung bato sa loob mismo ng kwarto kung saan may bumato sa akin. And then, yung mga nakausap kong bata before, may nakikita sila ditong babae dyan sa may gilid ng daan. White lady ganun. Actually, white lady talaga yung sinasabi nga ng mga bata na yun. At meron pa dun sa may part ng tulay kung kaya natin mag-paranormal investigation dun sa may tulay dun. Ito is more than 100 mahigit na bahay itong abandoned na for almost 25 years. Ang pinaka-creepy part na sinasabi nga nila, dito sa daan na pupuntahan din natin mamaya, walang nagsisiga pero may usok. Ano ibig sabihin nun? Ang sabi nila, signs ng kapre. Dito din ako naka-record before, umaga pa yun ng boses ng babae. Sa umaga pa lang. Umaga pa yun. So ngayon guys, kailangan natin i-prepare yung sarili natin dahil umaga pa lang may yes. nambato sa'yo, nakarinig ka, may signs ng kapre, tas may signs ng white lady. Paano pa kaya ngayong sa kalagitnaan ng gabi? Kasi ngayon guys, pa 12 na siya eh. 12 na eh. Without further ado, simulan na natin ang exploration dito sa Lapidsville. Okay guys, ngayon makikita nyo, ang dami niyang bahay, parang yung napuntahan namin sa Tacloban. Dito sa part na to, doon sa may bandang likod, ay may mga ilaw-ilaw na, may mga nakatira. Pero dito sa pupuntahan natin, ito talaga yung abandonado. As in, sobrang dilim. Pag pinatay mo yung ilaw, wala kang makikita. As in, pitch black. Tapos medyo masukal pa siya, kaya kailangan talaga magdoble ingat. Unang napansin ko ay matagal na talagang abandonado ang mga bahay dito dahil napakaraming bahay dito na puro kinainan ng balete, pumasok na sa loob ng mga kwarto-kwarto at bahay-bahay dito. Katulad nito, ang hirap pasukin yan kasi sobrang masukal na at kakaulan lang kanina, so may possibility na may mga ahas-ahas siguro dyan. Sa patuloy na paglibot namin ay may ibinahagi sa amin si Master Gala. Yung panahon pa ng tukhang, 4 to 5 bodies yung nakita dito. Pinagsama-sama. So Pero marami mga na, lalaki. So marami na palang pumanaw sa ghost town na to. Malamang sa malamang, marami nang pumanaw at 20 to 25 years ng abandonado, talagang pinamahayan na to ng mga kaluluwa, ng mga entities, di ba? Hindi maiwasang isipin na ganun. Kanina pa parang may umaano sa akin. Hindi ko alam kung buhok ko o ano. At dito daw may nagpapakita
ng babaeng nakaputi. Ngayon, dito nga yung sinasabing may nakita dyan na white lady dito sa part na to. Malapit kasi dito itinapon yung nakita mga katawan, 4 sila o 4 to 5 na katawan, pero ang nagpapakita, white lady. Ayun yung nakakapagtaka eh. Lalaki yung itinapon, pero white lady yung nagpapakita. Baka may storya din dito na hindi natin alam Siguro. kung bakit. Binuksan ko ang EMF para tingnan kung may madedetect ito. May kasama ba kami ngayon? Kaki, may umiiyak. May umiiyak, Kaki. May umiiyak. Tingnan mo yung ano ko, kilabot ko. Oh, May kasama, may kasama ba kami ngayon? Kita mo? Ikaw ba yung umiyak kanina? Oo. Kita mo? pumapalo hanggang 3. Pumapalo dalawa. Yan o. Guys, kakastart pa lang namin at kinilibutan si Master Gala. Dito, yung EMF. Hindi naman umabot ng 5, 2 to 3 lang. Pero may mga response. Pero tuloy na natin ang exploration. Sumunod na nakita namin yung bahay na may mag-ina daw na nagpapakita. Ito naman yung may nakita nga dyan ako doon na bata. May kasamang nanay. Bata na may kasamang nanay. Batang may kasamang nanay. Itong bintana. Baka may nakatirang teacher dati Hindi, dyan. wala na. Abandon na siya nung Hindi, yung time. dating nakatirang teacher ng pumanaw or something. Siguro, baka. Eto guys, dito naman sa mga... Etong bahay na to medyo maganda Narinig yung mo? May narinig kayo? Narinig kami banda dito. Ano? Ano na pa yun? Narinig kami banda dito. Ano naman? Ayun ang sabi kong papasukin niya. Malakas ka nga dyan. Malakas dyan sa loob. Ito guys, yung bahay dito, medyo iba yung itsura niya compared dun sa mga nakita natin sa Tacloban. Medyo mas maayos-ayos na to. Yung kasi sa Tacloban, puro one rooms lang. Dito parang pwede isang buong pamilya talaga tumira eh. At nung sinubukan ko ang EMF dito, Pakita mo yung punso. Kuha naman ng shots. Ang creepy. tumatlo kanina rin. Ayun, dumadalawa. Gusto mo ba di para masahog natin kabuuan? Dito natin gawin sa gitna. Medyo malakas detection niya dito ah. Oh my God, mas malakas dito kaysa dun sa kanina. Dito pa lang ay kakaiba na at mabigat sa pakiramdam ang pwestong to. At mamaya ay maliliwanagan kami lahat kung bakit. Iniwan muna namin ang bahay na to at pinagpatuloy ang paglilipot. So guys, naglalakad kami ngayon. Ang nasa paligid namin ay puro talahib, kaliwat kanan. Ay ito, ang dami pang mga bahay. Puro abandonado to. Oo. Grabe. Wow! Ang lahati na yung talahib. Oh. Tingnan nyo guys yung taas ng puno. Kasing tangkad na ni Kencheck. Grabe. Ganong katagal na siya abandonado. At sa dinami ng abandonadong bahay ay may isang specific na bahay na nakakuha ng atensyon namin. Yun na yung bahay na may puno ng mangga sa harap. Yan guys. Ay ito kaya Wala natin kayo na feel pasukin. na something mainit? Dito, mainit na. Punta ka dito. Dito ka. May part ng mainit to. Dito sa part na to. Pakiramdaman mo. Medyo mabigat nga. Saka mainit. Pasukin natin. So doon sa bandang dulo guys, may mga ilaw-ilaw na. Probably may mga nakatira doon sa dulo. Pero itong side na to is abandoned pa rin. Para lang for their clarity. Tara! Sa pagpasok namin ay iba rin ang pakiramdam sa loob nito. So guys, ito yung itsura ng sa loob ng bahay. Parang siya rin sa Tacloban. Pero papansin mo talaga sobrang luma na niya kasi amoy luma na, tapos puro agyo na siya. Ito yung itsura ng loob ng bawat bahay. At sa likod niya ay puro bahay din. Oh, may puno rin oh. Grabe, ang laki nito. Dahil mabigat din ang pakiramdam namin dito, ay sinubukan ko ang EMF at nagulat kami sa ipinakita nito.